Magandang gabi po sa inyo po, mga viewers, sa mga patuloy na nag-aaral, nakakasama namin sa aming midweek service. Sa gabing ito po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nawa ay huwag po kayo magsawang manood. Pero ito po hindi po panoorin talaga, ito po ay pag-aaral. Wala pong magandang view dito. Only the Word of God. Yun lang talaga ang ating mapapakinggan at mababasa. Nasa LCD naman yung series of teaching. Mababasa niyo rin po yan sa inyong screen, sa inyong mga cellphone. So this evening, praise the Lord for the blessing na tayo po inipon ng Panginoon. Together for once again sa Bible study natin. Ngayon po ay Book of Joshua. Sisimulan po natin yung ating study in the Book of Joshua. Implementation ng mga pangako ng Lord kay sinabi kay Abraham, Isaac, and Jacob. So announcement po, every Sunday po, patuloy pa rin po tayo, chapter 6, verse 12. Series po tayo dyan at nakaka-bless po na kayo ay nakakasama rin namin sa aming study. So please join with us every Sunday, 9 o'clock. Kung kayo po'y malapit dito, sana po makapag-walk-in po kayo, maka-fellowship namin kayo. Libre po pumunta, libre po ang fellowship. At every other Sunday, sa mga gustong mag-join sa amin meron kami inductive Bible study, patuloy pa rin po. And then men's, women's, and youth fellowship. So chapter 6 na po tayo niyan. This evening, start po tayo. Sisimula po natin yung Book of Joshua. Chapter 1, beginning verse 1 to 9. So, yun muna po. Yung encouragement ng Lord. So, binubuhay ni Lord, nire-revive ni Lord yung hopeless and helpless yung thoughts and heart ni Joshua. So, dahil si Joshua po ay sa haba ng panahon, siya'y umasa kay Moses. I think it's 40 years. So, nakita niya ang magiging good leadership ni Moses. So, nakadepende po siya doon. So, tingnan natin kung paano siya i-revive ni Lord. Bubuhayin ng Panginoon kasi nga namatay na si Moses. Kaya nga dito, be strong and good courage. 3 times binanggit po yan. Verse 6, 7, and 9. So, importante po ito kung paano po 3 times. Bihira po mangyari na 3 times pauulit-ulitin ng Panginoon ang mga salitang ito. Ibig sabihin talagang bagsak po si Joshua. But before everything, mga kapatid, let's pray. Purihin ka, Ama, at dalangin namin ang patuloy na iyong salita ay maghari. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siyang magturo sa amin. At umasa kami sa iyo, hindi sa mga kahusayan, hindi kagalingan ng mga tao, kundi sa iyo, Panginoon. Magdepende kami sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kaya mong gawin ang lahat ng bagay na mabuti. Kahit ang masama ay magiging mabuti. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Pangunahan niyo po kami at gabayan, Ama. Kami po'y nagsusumamo, nagpapakumbaba na ang banal mong Espiritu ay siya po naming maging gabay sa amin. Mapuspos nawa kami, Ama. Ng Espiritu Santo, magbibigay ng pag-unawa po sa amin. Nawa, Lord, loobin po ito, Ama. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Okay, Joshua, the successor of Moses. So sabi po dito mga kapatid, si Joshua po ay siya yung magiging implementator o kaya at taga-implement ng mga pangako ng Diyos para kay Abraham, Isaac, and Moses. Actually, hindi naman nabanggit.
na very specific na kasama si Moses para sa pangako na ito. But in Genesis, very specific itong tatlong patriarkang ito, Abraham, Isaac, and Jacob, sila po ay talagang pinangakuan. But kasama sa pangako si Moses bilang isang Israelita na makakatawid sa promised land. But the Lord, hindi siya pinayagan para makarating because of one disobedient ng ginawa niya. So, Joshua po, sa kanya magkakaroon ng fulfillment of God's promises para sa lahat ng mga pinakako niya na makakarating ang mga Israelita sa promised land. So, si Joshua po ang in charge sa implementation. By the way, Joshua's name is, in Hebrew, means the Lord saves or may the Lord saves. So, si Joshua rin po ang author ng aklat na ito. Sabi sa Joshua chapter 24 verse 26, okay, isinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos at siya'y kumuha ng malaking bato at inilagay sa ilalim ng ensina na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. Mahaba pa naman ho yan, chapter 24 pa lang, pero dito lumabas po yung statement law ni Joshua na para patunayan na siyang sumulat ng aklat na ito. Now, sa study natin this evening, ikukwento ni Josue kung paano siya in-encourage ni Lord. Actually, hindi lang encourage revival. Talagang revival po. Kung paano siya binuhay ng Panginoon, kung paano siya tinawag ng Panginoon, kung paano siya pinapangakuan ng Panginoon. Because the mission is not yet finished. Ang natapos lang yung pangako. Yung pangako. Actually, pangako, hindi dapat maputol sa pangako. Dapat ang pangako ay may katuparan. Kaya itong pangako na ito ay magiging totoong pangako kapag natupad yung pangako. So, ang pangako kapag hindi natupad, hindi ito may tuturing na fulfillment o katuparan. May kasabihan nga na pangakong napapako, pero si Lord hindi. Kung kinakailangan magpalit ng leader si Lord, gagawin niya to fulfill the promise. Wala pong problema kay Lord. Kung wala na si Moses, hindi importante yon. Kung sino man na kasangkapan ng Panginoon to fulfill the promise, kung may kulang, the Lord will provide. So ngayon, si Joshua po ang gagamitin ng Panginoon. Okay, aklat ng Josue sa Tagalog, chapter 1, verse 1. By the way, maraming salamat sa Panginoon at sa inyong lahat, sa mga sumubaybay for actually 6 years beginning Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Deuteronomy, yung book of Torah, the 5 books of Moses, pinag-aralan po natin ito ng 6 years. Nag-start po kami ng 2020. So, hindi ito parang nasa mid year pa lang ho yun. So, 6 years po ang saktong halos natapos natin ito. And then we study the Bible series, hindi po monthly, yearly, quarterly series, talagang series. Sinimulan natin to Joshua chapter 1 verse 1. Matapos natin to hanggang dulo. So, gabayan po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Okay, Joshua 1 verse 1. Sabi po dito, nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi. Okay, ibig sabihin, wala na si Moises. Patay na po. At sinabi ni Joshua dito sa sulat niya na lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon.
At ang Panginoon ay nagsalita sa kanya, kay Josue. Sabi rito, verse 2, si Moses na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Hordang ito. Ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa mga anak ni Israel. Okay. So dito po mga kapatid, sabi ni Lord, tumindig ka. Hindi natin alam kung nakaupo, nakahiga, lugmok, na para sa isang sulok. Ano ba to? Ibig sabihin, hindi siya nakatindig when it comes to literal understanding. Hindi siya nakatayo. So, sana sinasabi dito, tumindig ka at tumawid sa Jordan ito. Perhaps nakita siya ng Panginoon na very frustrated siya. Why? Because siguro the whole life ni Josue, na-develop yung kanyang pagkatao as assistant ni Moses. And then napakarami niyang na-witness. Actually, 25 times binanggit si Joshua, beginning Exodus pa lang, kung paano sila alisin ni Lord sa Egypt. And then, wala siyang nabanggit sa book of Leviticus. Si Joshua nabanggit 9 times in Exodus. So, 11 times I think is in book of Numbers, and the rest, to complete 25 times, yung iba nasa Deuteronomy. So, how many times na nababanggit si Joshua bilang laging inutusan ni Moses, for example, sa mga labanan, sa battle, bilang spies, because si Joshua ay wala siyang utos na tinanggihan ni Moses. Ang utos niya ay galing kay Moses, o ang mga dumating sa kanya galing kay Moses. Kasi binanggit nga dito sa verse 1, no? Panginoon nagsalita sa anak ni Nun na lingkod ni Moses, o lingkod ni Moses. Samantalang si Moses, ang sabi ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, lingkod niya. Kaya nga sabi sa verse 2, si Moses na aking lingkod ay patay na. So, ibig sabihin, si Moses, lingkod ng Diyos, si Joshua, lingkod ni Moses. Kung titingnan natin, hindi pa direktang lingkod ni Lord si Joshua, kasi nga andun pa si Moses. Kaya si Joshua ay very attached ang kanyang faith, sobrang taas ang kanyang paghanga kay Moses. Kaya nung namatay si Moses, bagsak po siya. So, minsan ganun ang tao no? Masyadong pag nagdepende po ang tao sa kanyang master, superior, boss, amo. Kapag namatay ang boss, namatay ang master, siya naman ang papalit actually dahil siya ay well-trained. Pero nakita siya ng Panginoon marahil bagsak. So ano sabi ng Panginoon? Kasi nga doon siya nagtiwala But siyempre, hindi maiwasan po talaga minsan yun dahil nakita ni Joshua na very good leader si Moses. Hindi na tinignan ni Moses siguro ni Joshua yung kasalanan ni Moses, but yung leadership, yung mga salita ni Moses, once na tinaas ni Moses yung tungkod, hinati yung dagat, everything, yung mga binigyan siya ng authority ni Lord na pag tinaas niya yung tungkod, it's either hampasin, yung tubig sa Rephidim, yung bato, and then lumabas yung bato, lumabas yung tubig. So everything na may ginagawa si Moses, by words and by works, may nangyayari. Na-witness po ito ni Joshua. And then, biglang ito nga, namatay si Moses. But alam na ni Joshua na mamamatay siya. Pero nung talagang nakita niya na siguro yung isang sitwasyon na totoo na talaga ito, wala na si Moses. So, bagsak po siya. Hindi pa nagmamanifesto ng direkta si Lord kay Joshua. But this time, siya na po.
Kaya sabi dito ni Lord, tumindig ka at tumawid sa hordang ito. Ibig sabihin, direkta na siya kinakausap ni Lord. Ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Tumawid ka. Ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila. Sa mga anak ni Israel. Verse 3, bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moses. So ito po ay patuloy na binabanggit ni Lord para makita ni Joshua yung continuity ng leadership na si Moses, wala na, you are the next leader na pwede kang magpatuloy. And this promise na pinangako kay Moses is still the promise para sa mga Israelita. And then you are the leader. Lahat ng tatapakan ninyo, inyo na. Sabi ganon. Naalala ko, no, noon daw, panahon ng Kastila, dahil nga ang Kastila ang mga naunang may kaalaman, may karunungan dito sa Pilipinas, kaya sila po yung maraming ari-arian na pinarehistro, mga ganon. Eh, ang mga Pilipino, hindi niya alam yon. Basta nagtatanim siya, binakuran niya, alam niya, kanya na yon. Dumating ang time na hindi pala kanya yon. Meron ng papel. So, ang kasabihan noon, ang lahat na matatanaw mo ay akin. Sabihin, ganun kalaki ang sukatan. Ang lahat na matatanaw mo, lupa sa'yo. Dito naman, ang sinasabi, ang lahat na matatapakan ninyo, pagtawid nyo ng Jordan River, ay inyo. Ang dakong tutungtungan, ang talampakan ninyo ay magiging inyo. Verse 4. Mula sa ilang, ito po yung mga magiging mamanahin nila. Mula sa ilang at sa Lebanon, na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong nasasakupan. Yung dagat na ito ay Mediterranean Sea. Yung dagat dito sa may bandang Caesarea, Tyre and Sidon, yung dagat na yun, malawak na dagat po yun. So, malaki. So, paki-search na lang po sa mapa, mga kapatid. Kahit i-flash po natin dito, medyo malabo po sa inyo. So, malaki yun po yung masasakop. Yun ay papamana sa mga Israelita. Verse 5, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo. Ito po, very personal ito kay Joshua. Bilang leader, walang sino mang magtatagumpay na tao laban sa iyo. Kahit sino pang hari. Ang tao na pwede maging makapangyarihan noong unang panahon ay mga kings. Wala po. In chapter 12, mga kapatid, 31 kings yung pinatay nila. Dito sa Joshua 12. But anyway, dadaanan naman natin yun. So dito, ginagarantiyan ng Diyos na walang magtatagumpay sino man tao laban sa iyo. Sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, walang taong magtatagumpay laban sa iyo. Tingnan natin siya sa New King James. Joshua 1 verse 5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. I was with Moses, sabi niya rito. So I will be with you. I will not leave you nor forsake you. So tuloy ko yung verse 5, no? Walang sino man tao magtatagumpay laban sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y nakasama ni Moses, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Okay. So lagi pong ginabanggit ni Lord from Moses to Joshua, from Moses to you. Ano man ang sinabi ko sa aking lingkod, tutuparin ko. Ano man yung pangako ko sa lingkod ko, na ang lahat ng pangakong lupa na tutugtungan ninyo, katulad ng pinangako ko kay Moses, yun din ang gagawin mo. Again, si Moses, sabi niya, nakasama ko si Moses,
makakasama mo rin ako. Kung paano sinabi ni Moses ito, sinabi ni Lord din kay Moses to, marahil hindi kita iiwan, ipababayaan. Ibig sabihin, kung paano nakita ni Joshua yung pag-aaruga ni Lord kay Moses, ganun din ang gagawin niya kay Joshua. Pareho. Ako'y makakasama mo rin, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Okay. So si Moses, at the age of 40, kung maalala po ninyo, nakapatay po siya ng Egyptian. Trying hard po siya na meron siyang heart to save the Israelites. Pero at the age of 40, nakapatay siya, tapos inaawat niya yung dalawang Israelita nag-aaway, na-reveal na papatay mo rin ba kami? Sabi gano'n. So natakot siya. So naging wanted po siya kay Pharaoh. So si Moses, at the age of 40, meron na siyang puso na to save, to lead the Israelites. But after 40 years pa ulit, bago siya talaga tinawag. 40 years old siya, plus 40, so 80 years old siya nung tinawag. Si Joshua, wala siyang ganong klaseng record na I want to save Israelites. I want to be a leader. Wala po siyang ganon. Basta nakikita niya lang, very faithful siya kay Moses, sumusunod siya. Wala po siyang ganon. Na parang tulad ni Moses na agresibo siya. Before, at the age of 40, si Moses. Si Joshua, wala. Kaya very parang, hindi niya pinangarap maging leader. Hindi niya pinangarap na i-lead ang mga Israelita matitigas ang ulo and how many millions. Sabi ng iba, from 1.6 million to 3 millions. Matanda, bata, any age. Kasi nga, ang nabilang nga nung lumabas sila sa Egypt, age 20 years old and above, 603,000 na eh. Wala pa yung babae, wala pa yung mga bata, wala pa yung mga anak. So, marami, pwedeng 2 million. Hindi nangarap si Joshua na pamunuan ito, pero namatay na yung leader, hindi siya makakatanggi sa Panginoon. Bagamat pwede nating pagpilian, pwede natin sabihin, ba't hindi si Caleb? Siya ang mas masunurin kay Moses. But anyway, sabi nga dito ni Lord, ako'y makakasama mo rin. Sabihin, samahan kita. Hindi kita iiwan ni pababayaan. I will not leave you nor forsake you. Sa pangako niya po ito. Kung paano niya pinangako at ginawa, tinupad kay Moses, si Lord, hindi rin niya iiwan ni pababayaan si Joshua. Mga kapatid, nakita ni Joshua to. Hindi naman talaga iniwan ni Lord si Moses. Naging tapat po ang Diyos kay Moses. Kaya nga lagi sinasabi na para silang very friendly, para silang kung mag-usap ay magkaibigan, very face-to-face. Lahat nagtatapat po si Lord kay Moses. And even si Moses din. So ito yung comfort word ni Lord galing kay Lord papunta kay Joshua. So parehong promise, parehong pangako, parehong hindi iiwanan, parehong hindi pababayaan. So the comfort word came from God is higher than the comfort word came from Moses. Binanggit na rin kasi ito ni Moses, mga kapatid. In Deuteronomy, I think 31, verse 6 to 8, binanggit niya yon ni Moses kay Joshua. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, hindi ka iiwanan. Yun ang mga sinasabi ni Moses kay Joshua. Pero ngayon, si Lord na talaga direkta nagsasalita kay Joshua. I will never leave you, nor forsake you, sabi niya. Ako'y makakasama mo. Hindi kita pababayaan.
Well, tingnan na po natin, no? Sa totoo lang, pagdating sa katapatan ni Lord kay Moses, napatunayan po ito ng Panginoon. Hindi po talaga iniwan ng Panginoon si Moses. Hindi nilabag ng Diyos ang pangako niya kay Moses. Wala. Wala pong nabago sa mga pangako, sa mga sinabi ni Lord kay Moses. Wala pong nilabag ang Diyos sa lahat. Hindi nagbago ang mga salita na gusto ng Panginoon gawin sa pangako niya kay Moses at gandi sa mga Israelita. Pero, si Moses ang lumabag. Bagamat hindi naman niya sinasabi dito kay Joshua na lumabag nga si Moses sa akin. But alam ni Moses yon o alam ni Joshua rin yon. So, lumabag si Moses kay Lord sa isang kasalanan. But si Lord hindi po lumabag sa kanyang pangako kay Moses. Kaya nga si Moses, hindi po siya pinayagan makapasok sa promised land. Kinuha na lang siya ng Panginoon para because of one sin. So dito na mga kapatid, no, napapatunayan natin na marami pong tao sa character ng Bible na ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Pero ang katapatan ng tao, nagbabago. Hindi iiwan, yung mga nangakong hindi iiwan si Lord, pero ano nangyari? Sumablay. So hindi kayang panghawakan ng tao yung pangako niya sa Diyos. Pero ang Diyos, kayang-kaya niyang panghawakan ang kanyang pangako sa tao. Gusto ko lang pong example po dito, no, napatunayan na rin po natin to kay Lord, papunta kay Moses. Pero tingnan natin yung example dito. Gusto ko lang din tignan. No? Minsan ganito po ang tao. Medyo sa side lang tayo ng konti. No? For example, si Tomas, in New Testament, nung binuhay ni Lord si Lazarus, actually bago pa binuhay, siyempre namatay muna si Lazarus, nagpaiwan si Lord. Nagpaiwan pa siya ng 2 days, so total of 4 days, nagpakita siya kay Martha and Maria. Pero bago po yon, pinipigilan siya ng mga apostol, Panginoon, huwag ka pupunta ron, di ba wanted ka, baka mapahama ka. Pero sabi ni Lord, ito sabi ni Lord, no? Tingnan natin yung mga pangako ng mga apostol. Sabi sa 1:11, 14, 16, kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. At ikinagagala ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo sumampalataya. Kayo may tayo na sa Kanya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya. Wow. Ito yung mga gusto ko lang tignan mga kapatid, no, yung sinabi ni Lord kay Joshua na I will never leave you nor forsake you. Kasi nga tinitimbang lang natin na ang tao madalas ang nang-iiwan sa Panginoon. Ang kumakalimot kay Lord. Pero ang Diyos, hindi. So, tinitingnan naman natin dito yung pangyayari. Kasi si Moses, nagkasala siya eh. Naging unfaithful sa mga, isa sa mga utos. But anyway, binibigyan lang natin halimbawa na ang tao po ay ganito. For example, yung mga alagad ni Juan, sino yun kanina? Si Tomas. And then, the rest of mga apostol, kasama na si Pedro. Mateo 26:35. Sinabi sa kanya ni Pedro, kasi si Lord nagsabi na siya ay mamamatay. Sinabi niya na siya ay parurusahan. Ano sabi ni Pedro? Kahit kinakailangan ako'y mamatay, sabi ni Pedro, na makasama mo ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. So, lahat ng mga alagad naging sumang-ayon kay Pedro, Panginoon, hindi kita ipagkakaila. So, sumigaw din sila ng ganun. And then, si Pedro mismo, eksakto, sa John chapter 13, 37, 38. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay, ibibigay ko para sa iyo. Okay, so yung mga pangako. Ano sabi ni Lord? Sumagot si Jesus, ang buhay mo ba ibibigay mo dahil sa akin?
katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi titilaw ka manok hanggang ipagkaila mo ako ng 3 beses. Mga kapatid, nung si Kristo po ay ah, hinuli sa Garden of Gethsemane, nagpulasan po yung mga alagad. Lahat ng mga pangako nila hindi natupad, iniwan ng Panginoon. So yun ang katotohanan. Wala pong natira kahit isa. May mga nangangako, si Tomas, si Pedro, at yung iba pang mga apostol na nangangako, tumakbo, natakot. Ang Panginoon ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Yun ang gusto ko lang i-share dito. Kaya, pangako ito ni Lord kay Joshua. Ang tao ay pwedeng hindi na maging tapat sa Diyos kapag sa kagipitan. Pero ang Diyos ay hindi nang iiwan sa tao, lalo na kung ito ay ipinangako niya. Sa 1 Corinthians 1, verse 9, tignan natin. Unang Korinto 1, verse 9. Sabi nga dito ni Pablo, ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya itinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. So tandaan po natin, yung sinasabi ni Lord na I will never leave you nor forsake you, even binanggit po ito ng Book of Hebrew, tapat po ang Diyos. Kung ito'y sinabi niya kay Joshua, ipinangako niya kay Moses, ang failure lang po ay nasa tao. Ang tao ang nangiiwan. Ang tao ang tumatalikod sa Diyos. Ang tao ang hindi nagiging tapat. Pero ang Diyos ay patuloy nagiging tapat. Ngayon, ito yung pangako ng Lord kay Joshua. Verse 6. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga pinuno. So first mention dito yung tinatawag na yung encouragement ng Panginoon. Be strong and of good courage. Sinasabi sa New King James. Sabi dito, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain ng aking pinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. So si Joshua ang magpapatupad ng pangako ni Lord kay Abraham, Isaac at Jacob. Tinawag siya para maging leader, pamunuan ang Israel para makuha ang lupa. So sa first, strong and of good courage, ito po yung to be a leader para maging matupad ang pangako ng Lord. Verse 7, babanggitin ulit dito sa Tagalog, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Sabi sa New King James, only be strong. Only be strong and be courageous. Halos pareho lang po yun. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Dito naman, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. So dito mga kapatid, sundin lang ang kautusan na inutos ni Moses sa kanya. Ibig sabihin, huwag silang pupunta sa ibang lugar. Huwag silang liliko sa kanan, huwag silang liliko sa kaliwa. Ibinigay na ng Panginoon yung instruction sa verse 4. Ang lahat ng tutungtungan yung lupa ay ibibigay ko sa inyo. Verse 4, mula sa ilang wilderness of Lebanon hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, hanggang sa buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan. So I think this is northeast from west. Northeast, southwest. Ibig sabihin, buong area ibibigay. So meron pong instruction si Lord kung anong lugar yung kanilang masasakop. Huwag siyang gagawa ng paglihis ng daan, liliko sa kanan o liliko sa kaliwa. Kung ano yung utos, yun ang dapat gawin ni Joshua. Kaya nga sabi ni Joshua, ni Lord, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inutos sa iyo ni Moses. Yung instruction, yung place na sasakupin nila. Kapag hindi ka liliko sa kanan at pag hindi ka liliko sa kaliwa, magiging matagumpay ka. Saan ka man pumunta.
Ibig sabihin, kapag sinunod mo yung instruction ng Panginoon na binanggit ni Lord kay Moses, magtatagumpay ka kung hindi ka maliligaw. Basta straightforward lang, diretso lang sa pagsunod sa kautusan, hindi ka kakanan, hindi ka kakaliwa. Ibig sabihin, masunod lang yung kautusan. Magtatagumpay ka. Kapag ikaw ay lumihis, siyempre hindi magtatagumpay dahil hindi nakasali yun sa instruction ng Panginoon. So second, strong in encouragement, good, very courageous na binabanggit ni Lord kay Joshua is to obey the law or the instruction given to Moses para sa kanya. And then verse 8, so wag siyang lilihis. Verse 8, ito po yung pinaka-famous kung marami pong ginagamit po ito talaga itong verse 1 to 9. Ginagamit ito sa New Year's message. Madalas po ginagamit ito sa mga beginner, church, lahat. Ginagamit po itong Joshua 1 verse 1 to 9. Lalo na itong verse 8. Tingnan natin yung verse 8. Sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Wow. Tingnan natin sa New King James. Sa New King James, sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous. Kaya nga ginagamit ito sa New Year's New Year's message kasi may prosperous Pagpapalain ka. Ang interpretation pagpapalain. And it's not bad. Tama naman din. And then you will have good success. Pwede rin gamitin ito sa mga businesses. But meron pong importanteng requirements. Paano maging successful? Paano maging prosperous? Meron pong tatlong importanteng bagay na utos na dapat sundin diyan. Actually, this is not a secret. This is a great revelation of God how to become a prosperous and successful Christian. Bilang Kristiyano, ito po yung dapat ginagawa. Kung gusto mong maging mapagpala ka ng Panginoon, kung gusto mong maging victorious ka sa mga ginagawa mo, successful ka, saan man mo dinadala ang iyong pagpapagal, paggawa. Kung ito ay sa trabaho, sa business, hindi naman masama, pwede naman. But mga kapatid, this word, verse 8, itong phrases na to, very important. Actually, this is important to Joshua. Papasok po sila sa isang labanan. This is a battleground. Kaya yung prosperous dito, hindi naman ito para kumita, maging mayaman. Yung successful, hindi naman yung para sa promotion, para maging manager ka. Hindi ito promotion para maging general manager, maging presidente. There is no connection naman talaga doon. Pag ginamit natin ito doon, baka ma-mislead po tayo, but this is a war. This is a battle. Labanan po ito. Hindi po ito a prosperity, lang. Ito'y labanan. Now, mamaya tuloy natin ito. Saan natin? So dito mga kapatid, again, verse 9, last verse. Sabi rito,
Hindi ba't inutusan kita? So, maaari nakalugmok pa rin si Joshua. Ang dami ng sinabi ng Panginoon. Be strong, be strong, be strong. Meditate the Word of God day and night. Kaya dito inulit, hindi ba't inuutusan kita? Ano sabi ni Lord sa verse 2? Tumindig ka. Siguro habang nagsasalita si Lord, baka nakaupo lang siya, nakikinig lang. Literally speaking, kung talagang hindi siya tumatayo. And the Lord, in-encourage siya. Siguro tinatapik siya, no? Kung ito ay kung siya'y magulang mo, physically, ano ba, kaya mo yan. Kasama mo ako, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, andito ako. Andun yung body-body na ginagawa ni Lord kay Moses, gagawin niya rin kay Joshua, yung tinatawag na very body-body, yung tinatawag na parang kabalikatan ni Lord o ni Moses, si Lord. Ganon din gagawin ni Lord kay Moses. Ganon din dapat isipin ni Joshua o gagawin ni Joshua kay Lord na para maging kabalikat ni Joshua si Lord. Hindi siya iiwan ni pababayaan. So again, third times binanggit po dito yung encouragement ng Panginoon. Be strong and of good courage. Inutusan kita, sabi dito, ikaw pakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. So dito, alam ni Lord, may takot po si Joshua. Ibig sabihin, saan siya kumukuha ng tapang? Kay Moses. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Baka kay Moses. And now, nadidinig niya yung instruction ni Lord, nagmamanifesto ang Espiritu ng Panginoon sa kanya, yung divine presence ng Lord nasa kanya, the Lord spoke to him, do not afraid, sabi dito, at huwag kang manlupaypay. Sa tingin ni Joshua, sa sarili niya, helpless and hopeless. Hindi naman namatay si Lord. Si Moses lang. Minsan mga kapatid sa buhay ng tao, no, parang kapag tayo po ay bumabagsak, para bang namamatayan tayo ng pag-asa, hindi po patay ang Diyos natin. Hindi po patay ang Panginoon natin. Siya'y buhay. Kung ikaw ay nananalig sa Panginoong Diyos, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, mga kapatid, huwag kang matakot. Lakas ng loob ko sabihin, no? Minsan sinasabi ko sa sarili ko, Saldi, huwag ka rin matakot. Dumarating din ako sa pagkatakot. Pero salamat kay Lord, siya rin ang nagpapalakas sa akin. Wala pong iba. Wala pong ibang nagpapalakas sa akin. Tinutuloy ko lang maglingkod kay Lord. And then, nagigain ko po yung strength para harapin yung pagkatakot. At salamat kay Lord, nabibless po niya rin ako. So, ganun din sa sinuman. Ito ang sinasabi ni Lord kay Joshua, huwag ka matakot, ni manlupaypay. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama mo, saan ka mang pumaroon. Saan ka man pumaroon. Saan ka man pumaroon. Actually, pag wala na pong pupuntahan si Joshua, diretso na po ito, pag binasa natin ang Book of Joshua, pagpasok niya sa Kanaan, wala na po siyang lalabasan. Doon na rin siya mamamatay sa loob. At very blessed po siya sa kanyang pagtupad sa Diyos. Sabi ni Lord, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Mga kapatid, sa chapter 5, mapapansin mo, bago sila lumusot sa Jericho, merong grupo ng mga angels, katulong nila. But sa chapter 5 pa naman. Anyway, so si Joshua, inuutosan ni Lord, siguro nakaupo pa, magpakalakas ka. Siguro lugmok pa rin, hopeless, helpless.
Magpakatapang ka, huwag kang matakot. Kasama mo si Lord. But the Lord promised him a great and truth promise that He will never leave him nor forsake him. Sabi nga ng Diyos. So nanlulupaypay, natatapos si Joshua para pamunuan ang milyong taong, actually, sa totoo lang, mababait na po ito. Pinuksa na ng Panginoon yung mga unang batch at 20 years old and above, accounted or nabilang sa Book of Numbers chapter 1. And again, in Book of Numbers chapter 26, muli nagkaroon ng census, binilang ulit. Bagong generation na po yun. Yung iba doon, 19 years old and below na lalaki. Tapos yung iba doon ay ipinanganak na sa Promised Land. Kaya mga kapatid, iba na po ito, mga kasama ni Joshua. Mga new generation na po ito na napatunayan na rin po na nakipaglaban kay Og, nakipaglaban kay King Sihon. They are a warrior na hindi sila duwag katulad ng 10 leaders ng each tribes na napakaduwag na nag-spy sa Kanaan. Only Caleb and Joshua lang ang medyo naging matapang. So wala na po yung mga yun. So this is a new generation. Hindi man lang sinabi ni Lord dito, pero yun po ang ating batay sa ating study na nakita natin na masunurin na po karamihan ang mga mananampalataya na ito sa Diyos. Ibig sabihin, mga naniniwala na sila sa Diyos. Itong mga, ang binibilang ko po dito yung 20 years old and above, 601,700, I think 30 or 50. Kaya nga, ang laki na ng advantage po ni Joshua. Dahil nung panahon ni Moses, 40 years siya talagang nagsasuffer po siya sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. And then for 40 years, nakasama ni Moses itong mga ito sa wilderness. But now, mga kapatid, ito na po, nasa bungad na sila ng Kanaan. Implementation na po ito. So, nakita ni Joshua yung karanasan ni Moses na hindi mangyayari sa kanya. Hindi man binabanggit dito ni Lord, but magkaiba sila ng situation. Magkaiba sila ng situation. Kaya, medyo masunurin na po yung mga Israelita dito. Kaya sabi ni Lord, huwag ka matakot, kasama mo ako. Plus factor pa yung mga ibang Israelita na lumalaban, hindi natatakot, nakikipaglabanan talaga. So, pangako pa lang ng Panginoon sa kanya pa lang ito, hindi kita iiwan, sabi ng Lord. Huwag ka matakot, huwag ka malupaypay, kasama mo ako. So again, how many times binabanggit itong kasama mo ako? Magtatagumpay ka. Sabi sa verse 5, makakasama mo rin ako. Sabi, kung paano ko sinamahan si Moses, hindi kita iiwan, ipababayaan. Ilang beses binanggit yon. Kaya mga kapatid, maraming pangako ang Diyos kay Joshua. Ngayon, sa verse 9, hindi pa siya kumikilos. Hindi ba't inutusan kita? Sabi ni Lord, kilos na. Tumayo na. But anyway, mga kapatid, so ito yung instruction ng Panginoon. Balikan natin yung verse 8. Balikan lang natin to. So tapos na po tayo sa verse 9 later. So next week na lang natin tuloy ba? Verse 8. So sabi rito, mababalikan ba natin English? Yeah. Verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So sa Tagalog, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad at pagtatamo ka ng tagumpay. So mga kapatid, sa Panginoon, ito po ay sa Old Testament, but pag binaybay po natin ito hanggang sa New Testament, mapapatunayan din ng New Testament na ang sino mang sumusunod sa mga utos ng Panginoon, siyang nagtatagumpay.
Ang sino mang isinasabuhay ang aral ng Panginoon, ang kautusan, ang batas, siya ang nagtatagumpay. Mga kapatid, si Jesus po ay dumating, Matthew 5:17, sabi ni Lord, hindi ako dumating para sirain ang kautusan, kundi upang ito'y tuparin, ganun din ang mga propesiya ng mga propeta. So, hindi po niya inaalis, kundi siya ay tutupad. So, what happened to Jesus? Very successful siya. A victorious son of man, son of God. Kahit pangit ang itsura ng victorious picture niya, nakapako sa krus. Yan ba ang Diyos niyo, nakapako sa krus? Yan ba ang Panginoon niyo, namatay? Para sa ibang di nakakakilala, ay pangit. Pero yun po yung pamamaraan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ang sino man manampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po nagtagumpay si Jesus? Because he obeyed the Lord. Because he obeyed the Lord. Why? Dito sa verse 8, may tatlong steps po dito na tinupad din ni Jesus kung paano siya naging victorious. Ano po ang unang sinunod ni Jesus na inuutos ni Lord kay Joshua? 3 steps on how to become a prosperous and victorious Christian. So dito sa verse 8, unang-una ano? The law shall not depart from your mouth. Mga kapatid, simula nung si Jesus nagsimula siya sa ministry niya, never na nawala sa kanyang bibig ang kautusan, ang batas. Never. Kaya naman nagtagumpay po ang Panginoong Jesus. So, yun mga kapatid, sinasabi natin ito because we know the law na dapat natin sundin. Nasasabi natin ito. For example, si Joshua, sasabihin niya ito, sumunod kay Lord. Kung ano man ang sinasabi ni Lord, gagawin dapat nila. So, ibig sabihin, magpapatuloy si Joshua na ang mga batas ay magbabanggit niya. So, ganun ang ginawa ni Jesus, mga kapatid. Kaya nagtagumpay po si Kristo ang Panginoon natin. Even doon sa panahon, nasa chapter Mateo 4 verse 1 to 11, tinuksusan ni Satan. Word of God pa rin ang kanyang binabanggit. Nasusulat. Madalas binabanggit ni Jesus. At hindi ko ito sinasabi dahil ito ay sinasabi ni Jesus, ang lahat na sinasabi ko ay galing sa nagsugo sa akin. So, yung mga salita ni Kristo ay puro kautusan. It's either law or fresh revelation ng Diyos or sarili niyang kautusan na meron po mga binabanggit doon. Sabi, nasusulat, ito naman ang sinasabi niya, sa sarili niyang kautusan. So, kung titignan natin, no, wag nating kalilimutan na ganun din po dapat tayo. Sa anak natin, ituro natin ang kautusan. Sa pamilya natin, ituro natin ang kautusan. Ephesians 6 verse 4, di ba? Mga ama, wag niyong i-provoke yung mga anak ninyo sa galit, kundi dalhin sila sa aral ng salita ng Panginoon. Sabihin, ibig yung mga tatay, dapat hindi nawawala yung salita ng Diyos para sa kanilang mga anak. Tatay, nanay, mga anak, dapat lagi pong nababanggit yung salita ng Panginoon. Hindi nawawala. Sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Ibig sabihin, pagtuturo, lalabas sa bibig mo yan, ituturo mo.
Pagsaway, lalabas pa rin sa bibig mo yung kautusan. Pagtutuwid, syempre lalabas pa rin yan sa bibig mo kung paano ka magtuwid. At yung pagsasanay sa katuwiran, maaaring action na lang yon kung paano mo isabuhay. So ito po ay galing sa kasulatan. Or ano para saan? Upang ang tao ng Diyos, di ba? Yung mga pinili ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So preach the gospel. Ipahayag natin ang salita ng Panginoon. Huwag mawawala sa bibig natin ang salita ng Panginoon. So ano ang ikalawa, ano pa yung 3 steps po to? No? Una, huwag mawawala yung salita. Kung paano magtagumpay, maging prosperous Christian, o maging successful Christian. Pangalawa, ito po, lagi rin ginagawa ni Kristo nating Panginoon. We must meditate the law, yung Word of God, day and night. Again, nasa verse 8 lang din yan. Sabi ni Lord kay Joshua, dili-diliin mo, pagbulay-bulayan mo ang kautusang ito araw at gabi. Araw at gabi. Araw, bago ka pagkagising mo, sa gabi, bago ka matulog, dili-diliin mo, meditate mo ang salita ng Panginoon. Siguro, bago ka lumabas sa umaga, ano ba salita ng Panginoon? And then, bago ka matulog, tignan mo kung naganap ba ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Bago tayo matulog, naganap ba? Ano bang nangyari kanina? Praise God. Parang, nung morning, nag-devotion ako, nangyari po yung devotion ko. Bago matulog, minimeditate mo, praise God. Ito pa rin yung mga ginagawa ni Lord. Actually, sabi dito sa awit 1, verse 1 to 6, sabi dito, no? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Di umuupo man sa upuan ng mga manunungit. Tatlong klase ng mga maling gawa. Ito yung mabuting gawa, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Yung joy niya, dapat nasa kautusan ng Panginoon. Na nagbubulay-bulay o nagme-meditate day and night sa kanyang kautusan. So yung joy dapat ng mga Kristiyano ay nasa kautusan. Hindi yung tumatambay ka, umuupo ka sa mga ibang tao na hindi mo naman ginagawa yun. Nakikiupo ka sa mga taong manunuya, mga masasama. Bakit hindi tayo mag-meditate na salita ng Panginoon day and night? Doon tayo mag-enjoy sa mga salita ng Panginoon. Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay yan, nagtatagumpay siya. Why? Because he meditate the law, the word of God, day and night. Sinasabi ni Lord kay Joshua, tatagumpay ka. Basta meditate mo lang, pagbulay-bulay mo salita ng Diyos. Verse 4, ito yung negative side naman. Ang masama ay hindi gayon, sabi dito. Kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ipa, ibig sabihin madaling dalhin, madaling itaboy ng hangin yung isang ipa. Yung masama po. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman. Hindi na siya tatayo, diretso na siya makahatulan. Ni sa kapulungan na matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad na matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. So, ang lakad na matuwid ay ang Panginoon nakakaalam. Sabihin, gagabayan ka. Why? Because ang joy mo, ang kaligayahan mo ay doon sa salita ng Panginoon. Nag-i-enjoy ka at minimeditate mo ang salita ng Lord day and night. So, number 3, according sa verse 8 pa rin. So, we must observe and obey the written word of God. We must observe, sundin natin, tuparin natin ang lahat na nakasulat na salita ng Panginoon. Upang magtagumpay tayo. Upang magtagumpay po tayo. Sabi po ni Jesus, mga kapatid, importante po ito. Sabi ng Panginoong Yesus, kung kayo'y mananatili sa akin,
Well, walang question doon. At ang mga salita ko ay mananatili sa inyo. So, ito yung dalawa importante. Okay. If you are in me, and the word is in you, sabi dito, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Bakit? Kasi nga, nananatili ang salita ng Diyos sa atin. Meron tayong pribilehiyo. Kung kayo mananatili sa akin. So, John chapter 15 verse 7. Aklat na Juan 15 verse 7. Kung kayo mananatili sa akin, wala namang question yan. Okay lang yan. Pero, hindi sapat na sa bibig natin, I am the Lord. I am belong to God. Belong to Jesus. Ako'y nananalig kay Kristo, nananampalataya kay Kristo. Hindi enough po yung mga salitang yon. Ang enough po dito, kung ang mga salita niya ay nanatili sa atin. Kung nanatili ito, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin. Inyong nais, ito'y gagawin para sa inyo. So, pribilehiyo malaki po ito. Whatever you wish in my name, you shall have it. Ibibigay sa iyo kung ano man yun. Basta, ang salita ni Lord ay nananatili sa atin. And then, sabi sa Santiago 1 verse 22 to 25, hindi lang salitang nananatili, kailangan may action. Ito raw po yun, sabi ni James. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, hindi lang nagbabasa. Hindi lang lumalabas sa bibig. Kailangan, let's put it into action. May application. Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Paano dinadaya? Verse 23, sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Nakita niya yung mukha niya sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis. At agad niya nalilimutan kung anong kanyang katulad. Nakalimutan niya, itsura niya, kung anong katulad niya. So yun daw ang mga hindi tumutupad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal ng kautusan, yung perfectong kautusan, yung tinitingnan talaga, sinusuri, inaalam, ang kautusan ng kalayaan at nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin. Ibig sabihin yung kalilimot. Sabi niya, kasi example niya, yung mga hindi nakakalimot, yung tumutupad. Pero yung nakakalimot, pag tingin mo sa lamin, pag talikod mo, parang nakalimutan mo na itsura mo, sobrang malilimutin na yun, pati itsura mo, makalimutan mo. So, sinahambing ni Santiago ang salita ng Panginoon, napaka-importante. Parang personalidad mo yun, salita ng Panginoon. Na dapat hindi mo nakakalimutan ang itsura mo. So, ganun din yan. Ang salita ng Panginoon, dapat hindi nakakalimutan sa buhay. Sabi dito, ngunit ang tumitingin sa sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. So, andito po, magiging successful po siya, magiging pagpapala po kanyang mga gawain. Once na ang salita ng Diyos ay hindi lamang siya pinakikinggan, kundi tumutupad din. Kaya maging tagapagtupad tayo ng mga kautusan ng Panginoon na hindi lamang tagapakinig. So, gawin natin to. Sabi nga ni James, faith without action. Di ba? Very popular sa mga marami yan. Is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kahit nakikinig ka, sumasang-ayon ka, amen, amen, amen. But hindi mo naman ginagawa, hindi naman natin ginagawa, wala po yun. Action is important. So, narinig natin, gawin natin. Tuparin natin ang kautusan. Kaya mga kapatid, verse 8, sabi rito, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mo aalis sa bibig, do not depart from your mouth, kundi pagbulay-bulaya mo, meditate day and night, upang iyong masunod ang ayon sa lahat, masunod yung observe and obey the word of God. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay, prosperous and success. Kaya
Praise the Lord. Sana nawa lahat ito ay para sa atin. Kasama po ako doon. So, nire-remind din ako ni Lord dito sa mga teaching na ito na kailangan maging aware din ako na tagatupad ng salita. Kasi po, hindi lang po ito para sa inyo eh. Ito ay personal ko rin na pinakikinggan para din sa akin ito. Upang lahat po tayo ay matuto na tuparin ang kautusan. At kung gusto natin maging tagumpay, walang taong ayaw ng tagumpay. Walang taong ayaw ng success. And then, walang taong gusto niya yung maging masama ang mangyari sa kanya. Very common at very, talaga yung lahat ng tao gusto maging successful, maging prosperous ang buhay, maayos, maginhawa, komportable. Pero dito po, sinasabi po yung 3 steps para tayo magtagumpay bilang Kristiyano. So nawa ay nakadagdag po ito sa ating pag-aaral sa oras na ito. Nawa ay gabayan tayo ng Panginoon, matupad po ito sa ating personal na buhay. Sige po, let's pray. Diyos Ama, salamat po ng marami sa iyong patuloy na pagpapala, patuloy na awat habag. Kami po ay nagpapasalamat na hindi po kayo humihinto na ipahayag ang iyong mga salita. Kayo po ay buhay. Kayo po ay patuloy na tili ng salita mo ay buhay na naharirinig namin. Sapagkat ang salita mo ay eternal na buhay, sabi nga ni Pedro, makapangyarihan. Kaya Panginoon, nalangin namin na matupad po ito sa aming buhay pang araw-araw. Tulungan mo po kami na matupad po ito upang kami maging tagumpay, upang kami magkaroon ng kaginhawaan. Pero meron pong 3 bagay na importante nais mo na gawin namin. Magpakatapang kami, magpakatatag kami, sabi mo nga kay Joshua, sapagkat ang labanan po ay hindi biro. Tulad ni Pablo, Lord, sinasabi niya, fight the good fight of faith. Ang bawat mananampalataya ay nasa battle po din ng labanan. So, ipaglaban ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami maging matatag, nakatindig at matibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At every moment, the battle is anytime na pwedeng dumating sa buhay namin. So, battle of faith po ang karamihang nangyayari sa panahon ngayon. Labanan ng pananampalataya, labanan ng pagtitiwala sa iyo. May dumating na tukso, pagsubok, may dumating na tukso para magkasala. Nawa maging matatag kami. Huwag sumang-ayon sa gusto ng mga tukso na ikasasama namin sa harapan mo, Panginoon. Kundi lagi kami maging matatag. So ito po'y labanan din. So bless us, O God, na maging fight the good fight of faith. Lumaban kami, maging matagumpay kami, being successful Christian na matagumpay sa pananampalatayang aming tinataglay. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Nawa ay patuloy po kami mapuspos ng Espiritong maggagabay sa amin, sa aming buhay, araw-araw, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy ko tinataas sa inyo ang kompletong kagalingan po ni Sister Achi, Panginoon Perer. Have mercy on Sister Achi Perer. Pero din po, Panginoon, si Jomar, Lord, nataas ko po sa inyo. Kaawaan niyo po siya at gumaling, aming Diyos. Dalangin ko rin po ang kagalingan po ni Ate Isha, ang complete healing po sa mata niya. Dalangin ko rin po si Sister Nesty, birthday niya po ngayon. Napapatuloy mo siyang pagpalain, physically, in good health, Panginoon, and then spiritually, patuloy mo siyang i-bless, Lord, na siya po ay, alam ko po, may konting nararamdaman din po, Panginoon, but Lord, continue to bless Sister Nesty, na makaranas po ng mercy healing para mula sa iyong mga pagpapala. Dalayan ko rin po, Panginoon, si John, manugang ni Sister Nancy, ganting po, Lord, ang iba pa naming mga kapatiran sa church. Patuloy po kayo magpagaling at kami po nagpapasalamat sa lahat ng ito, aming Diyos. Purihin, dakilain ka. And to all the viewers, kung meron man nararamdaman na hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo nababanggit ang pangalan, aming Diyos, kayo po ang aming patuloy na hinihinga ng awa at tulong na nawa nababatid niyo po ang mga kahilingan ng aming mga kapatid na mga viewers
na sumusubaybay sa church na ito. Naway dumaloy po ang pagpapala ng iyong kagalingan sa kanila at ang mga comfort and peace sa kanilang mga katayuan kung sila man ay nakakaranas ng kalungkutan, sufferings, anxieties po. Nawa Diyos Ama, kayo po ang patuloy na mag-bless. Maraming salamat po, Ama. Tinatas ko po ito. In Jesus' name we pray. God bless you all po. Salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay. Puri ng Panginoon. Kadi mana